Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Today's morning recap. Okay? May mga lumabas na survey sa ating mga senatoriables. Magandang balita pumasok na daw sa top 12 si Congressman Dante Marcoleta. Ayos yan. Ayos yan. Very good. Okay, pero ang tanong, ano ang factor na inano nila? Kinuha nila sa survey. Hindi natin alam kung saan nila nakuha yung mga datos na yun. Let's see. Pero ang ano doon, kahit pa paano, may pupasok ang ating pinakamamahal na congressman, Dante Marcoleta. As usual, si Senator Bongo at si Bato de la Rosa, kasama din sila, nasa top 4 sila. Okay? Alhamdulillah. Okay? May mga nakita tayo ng post ni Mayor Isko Moreno na nagkaroon siya ng campaign sortie dyan sa District 4 sa Sampaloc. Okay? Nasulyapan din natin si Congressman Dante Marcoleta doon at saka si Senator Gringo Nasan. Ayos yun. Very good. Dinagsa ng tao ang campaign sortie na yun. Maraming pumunta. Naglatag siya ng mga plataforma at mga kaganapan doon maganda. Maayos naman. Ano pa ba ang mga nasa listahan natin? Itong napansin natin na yung mga video na lumabas noong nakaraang buwan yun yung kay Trillanes, yung hindi siya pinansin doon sa Caloocan. Natataka naman ako dito kay Trillanes. Bakit napili niya ang Caloocan City? Hindi naman siya taga doon. Taga Santa Cruz, Manila yan Pinanganak yan sa Santa Cruz, Manila. Natataka naman ako, ba't yun ang pinili niya? Caloocan City. Feel niya ba nanalo siya doon? Madali siyang manalo doon, pero hindi siguro, Hindi siguro, malabo yan. At isa pa sa ating mga nadaanan, mga nakuhang impormasyon noon, ito ang sabi daw nung isang general na nagsabi na 60,000 lang daw ang umattend or umattend sa rally, pumunta sa rally, nationwide daw nationwide, 60,000 lang daw. Kaya ito namang si Attorney Sal Panelo pinagtawanan lang. Nagkamali lang daw. Baka ang gustong sabihin 60 million nationwide, worldwide. Sa tingin ko worldwide 60 million pwede. Meron sa Canada, of course sa Netherlands, sa Japan, sa US. Napakadami, hindi mo talaga may tatago na marami talagang pumunta sa birthday rally ng ating pinakamamahal na Pangulo, Tatay Digong. At meron din tayong na daanan, may nakuha din tayo kahit ng konting impormasyon tungkol doon sa cake na pagawa daw. May nagpagawa daw ng cake sa isang napakasikat na bake house Hindi na natin papangalanan yung bake house, pero sa tingin ko alam niyo yun. Itong bake house na to paborito ko pa naman ng dito. Masarap pa naman ng lagi pa naman ako bumibili ng pulburon. Yung talagang pulburon na kinakain yung talagang masarap yung pulburon. Masarap ang pulburon dito Paborito ko mga pulburon doon. At saka may mga pagkain din sa mga ibang branches nila, may mga lutong ulam din sila doon. Natatandaan ko pa noon madalas akong kumain diyan
sa may bandang Goldilocks dyan, sa may bandang Pasay. Makasarap ng ano dyan. Sa nangyari na yon, sa pagtanggi na ilagay ang happy birthday Tatay Digong, umalma ang mga netizen, lalo na yung mga PRRD supporters. Balak daw nilang i-boycott ang nasabing bakehouse na to. Let's see kung ano mangyayari sa susunod na kabanata, no? Okay, mapunta tayo sa last part ng ating vlog, ang ating social political commentary, no? May tatlong personalidad tayo na bibigyan ng komentaryo. Number 1, si Congressman Dante Marcoleta. Ito si Congressman Dante Marcoleta, una kong itong narinig nung panahon ng hearing tungkol sa ABS-CBN, yung yung prangkisa, yung kanilang prangkisa, hearing sa prangkisa. Isa ito sa mga isa ito si Congressman Dante Marcoleta humimay sa mga problema na kinaharap ng ABS-CBN, kaya hindi sila na bigyan ng franchise, hindi sila na-renew ng franchise. Isa ito si Congressman Dante Marcoleta, ang nag-vote ng no to bigyan ng renewal ng franchise. Marami yun. Nakita ko yung listahan yung marami talaga sila na nag-vote ng no to give renewal ng prangkisa. At pangalawa sa mga naano ko na risda ko, Congressman Dante Marcoleta, doon sa appointment, commission ng appointments, isa sa mga member, or kung hindi man siya member, siya ang chairman ng commission ng appointments sa Congress. Yung in-interview nila, nagkaroon ng hearing tungkol sa appointment ni Erwin Tulfo. Napanood ko yung hearing na yun. May mga portion ako napanood doon na tinanong ni Congressman Marcoleta si Erwin Tulfo tungkol sa kanyang citizenship. Na ang sabi ni Erwin Tulfo, kailangan doon ng executive session. Pero alam naman natin kung ano talaga ang mga detalye ng kanyang issue sa citizenship. Okay? Ang pangalawang personalidad naman is si Atty. Vic Rodriguez. Ito si Atty. Vic Rodriguez, nakikita ko na to nung ES siya ni Marcos. Yun nga, ilang buwan lang siyang naging executive secretary ni Bongbong Marcos. Kaya hindi siya masyadong na-publicize noon, pero kilala na rin siya. Mas lalo siya nakilala nung kumalas na siya kay BBM. So let's say, pero magaling ito si Atty. Vic Rodriguez, marami ding supporters ito. Kaya itong dalawa na to, Congressman Marcoleta at si Vic Rodriguez, ang huwag natin kakalimutan na iboto sa darating na senatorial election, dito sa midterm election. Huwag po natin silang kakalimutan. Makakatulong po sila sa pag-solidify ng Senado. Huwag na nating tangkilikin yung mga alam naman natin talagang hindi talaga makakatulong sa Senado. You know what I mean? Gumawa naman tayo ng bago, no? O magano tayo ng bago, no? Iboto naman natin yung bago, yung tingnan natin kung ano yung magiging performance nila.
Anyway, 6 years yan. So, pag hindi naman nag-perform, you still have the choice na huwag na natin sila iboto ulit. Ganun na naman kasimple yun eh. Kesa naman buboto tayo ng wala naman din na nagawa. Na umupo na ng mga ilang termino na wala pa rin nagagawa, di ba? So, huwag natin sayangin ang boto natin. Anyway, kung hindi naman sila mag-deliver, hindi sila mag-perform, we still have the choice not to vote them sa 2020, sa next naman, so after 6 years. So, that would be 2031. So, let's see. Yun lang po for today, for this morning. Tatry ko pong bumalik ulit mamayang tanghali, inshallah. So, bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.